Mapagpalang gabi mga kapatid sa Panginoon. Welcome po muli dito sa Gawain ng Diyos sa online Bible Studies, kung saan tayo po ay patuloy na nagbabahagi at nangangaral, nagsasalo-salo sa salita ng Diyos, sa ikalalakas ng bawat sumasampalataya at sa ikaliligtas ng mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Ang gawain po na ito ay nagpapatuloy ayon po sa mandato ng Panginoon na ibahagi ang kanyang salita sa buong sanlibutan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga ganitong platform at nagagamit po ito para sa online ay maibahagi, maipangalat natin ang salita ng Diyos. At samahan tayo ng Panginoon minsan pa sa gabing ito na tayo po ay magsasama-sama para po sa kanyang mga salita. Bago po ang lahat, tayo po ay saglit na manalangin mga kapatid. Purihin kayo, aming Ama, salamat po sa inyong dakilang biyaya sa amin sa araw-araw, kung saan ito po ang dahilan ba't kami nakakapagpatuloy at nakakagawa para sa inyo, Panginoon. Kung tutuusin po, kami ay walang magagawa talaga kung hindi nyo sasamahan. Sabi ng inyong salita, ang aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan lamang sa inyong harapan. Pero salamat po sa pagsama ng banal na Espiritu, nagkakaroon ng kabuluhan yung aming mga ginagawa. Kaya sa gabing ito, patuloy kaming humihingi ng gabay sa inyo at pangungusap mula sa inyo. Nawa o Diyos, unti-unti hubugin nyo kami sa pamamagitan ng mga salita na aming naririnig dito sa aming mga churches, sa mga lingkod ninyo na nangangaral, sa mga kapatid namin na nagpapayo sa amin. Palaguin nyo nga kami, Panginoon, sa Espiritu at makalakad kami unti-unti ayon po sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, ngayon pong gabi ay magbulay tayo ng kaunti tungkol sa ano ba ang point of view ng isang ligtas na tao. Point of view. Sabi nga ng mga nagpo-post, nauuso ngayon yan POV. Yan. Point of view. Kung ikaw yung nasa ganung lugar, ano yung nakikita mo? Parang ganun. Point of view. Meron ding tinatawag na bird's eye view. Okay? Yan yung mga view kapag ka ikaw ay nasa itaas. So, depende sa iyong kinalalagyan yung iyong nakikita. Okay? So, ganun din po sa sanlibutang ito. Depende kung ikaw ay ligtas o hindi ligtas. Yan po yung nakakaapekto ng malaki sa ating mga desisyon, pananaw at pakikitungo sa buhay po na ito, mga kapatid. So, bilang isang ligtas, iniligtas ng Panginoon, may katiyakan na sa langit pupunta. Ano ba yung mga primary, pangunahin na point of view na nakikita natin sa buhay na ito? Alam niyo, mga kapatid, pagka tayo tinanong, dahil naunawaan natin yung kaligtasan, tatanungin tayo, kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Walang pagdadalawang isip, sasabihin natin, sa langit ako pupunta. Pero madalas po, nami-misinterpret yan ng maraming tao. Kapag naririnig nila ang mga Kristiyano ay nagsasabi na sa langit sila pupunta, madalas po nami-misinterpret yan. At ang kadalasang nagiging kahulugan sa mga nakakarinig po nun, mga kapatid, ay nagyayabang tayo. Napakabanal mo naman, napakabait mo naman para masabi mong sa langit ka pupunta. Okay? Ganun po yung kanilang point of view kasi hindi nila naunawaan yung nauunawaan natin ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, ito po yung isang binubulay-bulay ko rin, salamat sa Panginoon. Iba talaga yung point of view. Kung ano yung nakikita, ano yung pananaw, ano yung nararanasan, ano yung tumatakbo sa isip ng isang taong may tunay na kaligtasan na natanggap sa Panginoong Hesus. Totoo po, binigyan tayo ng Panginoon ng katiyakan ng kaligtasan, pero bilang isang ligtas, okay, hindi po yan nagdudulot sa atin ng kayabangan. Maaari sabihin ng iba na nagyayabang, yung nagsasabi
naligtas siya. Pero doon sa taong yon na nakakaunawa ng kaligtasan, siya mismo hindi siya makapagyabang. Okay, ito po yung unang-una na para sa akin, sa aking sarili, kung titingnan ko bilang isang ligtas, ayon sa salita ng Diyos, hindi ko masabi na ako'y mabuting tao. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa iba na I'm a good person. Mabuti ako. Bilang isang iniligtas ng Panginoon, you know for sure na ang kaligtasan mo hindi dahil mabait ka. Sabi ng Ephesians chapter 2, ano pong sabi doon? Verses 8 to 9, dahil sa biyaya tayo'y naligtas, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin, para walang sino man ang magmalaki. So bilang isang iniligtas ng Panginoon, my point of view, our point of view, okay? Hindi natin masabi na tayo ay mabuting tao. Naunawaan natin na dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakatanggap ng kaligtasan. Okay? Pero sa mundong ito, yan ang kadalasang pinagmamalaki ng iba. Basta kami walang inaapakan. Kami naman ay mabubuting tao naman kami. Okay, hindi ko po ninenegate o winawalang halaga ang mabubuting gawa. Okay? Sinabi rin naman ng Panginoon sa Matthew chapter 5, magliwanag nawa ang inyong mga ilaw at makita nila ang inyong mabubuting gawa upang papurihan nila ang inyong Ama na nasa langit. Pero ang kausap doon kasi ay mga ligtas na. Okay? So nagkakaroon na ng purpose yung ating buhay para gumawa ng mabuti dahil po tayo iniligtas na ng Panginoon. Pero in the first place, kung hindi natin mauunawaan yung biyaya at kabutihan ng Diyos, yung mabubuting gawa na ginagawa po natin ay minsan, hindi ko po sinasabing palagi, pero minsan nagiging dahilan ng pagyabang ng isang tao. Kaya nga sinabi dun sa Efeso, di ba? Upang sino man na hindi magmalaki. Kasi meron talagang mga nagmamalaki pagdating sa mabuting gawa. Bilang isang iniligtas ng Panginoon, sa akin pong sarili, hindi ko masabi na mabuti akong tao. Alam ko sa aking sarili, ako'y makasalanan. Pero biniyayaan lang ako ng Panginoon. Meron akong napanood na isang palabas. Gusto nung taong to na matesting yung kausap niya kung pwede bang pagkatiwalaan. Kaya binigyan niya ng isang tanong. Ang sabi niya, sige, bago ako magtiwala sa'yo, sagutin mo muna to. Masamang tao ka ba o mabuting tao ka? Masamang tao ka ba o mabuting tao ka? Ngayon, speechless, hindi makasagot yung tinatanong. Hindi niya masabing siya'y mabuti para lang mapagtiwalaan siya. Ang sabi niya, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano sasagutin yan. And then, pinili nung taong nagtatanong na pagtiwalaan siya. Ngayon, nagtataka yung iba. Oh, bakit mo pinagtiwalaan? Hindi naman niya sinabing mabuti siya. Ang sabi nung nagtanong, alam niyo, walang taong tunay na may kabutihan sa puso ang sasabihin niya na mabuti siya. Okay, nakikita niya kasi yung sarili niyang kapintasan. Hindi niya iniaangat yung sarili niya sa iba. Binago tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kabutihan. Yun na yung nakikita natin, mga kapatid. Kaya hindi natin masabi na tayo yung mabuti. Ang nasasabi natin, ang Diyos ang mabuti. Ang Diyos ay mabuti bilang isang ligtas. Okay po? Di tayo nagyayabang, di tayo nagmamalaki. Pinagmamalaki natin ay si Kristo. Sabi ng Biblia, kung tayo man ay magmamalaki, pagmalaki natin si Kristo. So hindi yan nauunawaan ng marami. Pero tayo po, naunawaan natin yan. Kinahabagan lang tayo, kinaawaan lang tayo ng Diyos. Pangalawa, isa pang
binubulay ko at na-realize ko sa Panginoon. Bilang isang ligtas, naunawaan mo rin yung pakiramdam ng isang nawawala. Naunawaan mo kung paano maging isang lost sheep. Okay? Lost in your ways. Nawawala ka. Naunawaan mo yun. Kaya anong bunga? Hindi ka mapanghusga sa iyong kapwa. Sa halip, pinapanalangin mo sila na matagpuan din nila yung daan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Diba sabi ng Panginoon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father unless by me. Sabi ng Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate ways. Lahat po tayo ay naligaw ng landas. Nauunawaan natin yon bilang iniligtas ng Panginoon. Alam mo na natagpuan ka lang ng dakilang pastor. Kung hindi kanya natagpuan, saan ka kaya pupulutin? Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10. Nauunawaan natin yan. Kaya kapag nakakita tayo ng mga tao na parang patapon ang buhay, parang walang pag-asa o ano paman, deep in your heart, bilang isang Kristiyano, nananalangin ka at ang hope mo ay matagpuan din nila yung landas. Nawa makilala rin nila ang Panginoong Hesus. Okay. Hindi nangingibabaw yung panghuhusga sa kapwa sa puso ng isang taong iniligtas ng Panginoon. Ang point of view mo, ulitin ko, okay? Kapag nakikita natin yung ating kapwa, nangingibabaw dyan yung prayer, yung feeling, yung kaisipan na sana isang araw makilala rin nila ang Panginoon. Okay. Isa yon sa talagang mapapansin mo. Kung tunay mong na-appreciate yung kaligtasan galing sa Panginoon, kung tunay mong nauunawaan yung tinanggap mo nang walang bayad, hahangarin mo rin na matanggap ito ng iba. Hindi mo sa sarilinin lang. Hahangarin mo rin na matanggap ito ng iba. Ipapanalangin mo rin sila na sila ay maligtas. Hindi dahil sa pagyayabang, kundi dahil alam mo rin ang pakiramdam ng isang nawawala. Pag may nagsishare sa atin ng problema at yung problemang yon ay pinagdaanan na natin, relate na relate tayo. At gustong-gusto natin na makatulong. Gustong-gusto nating makapagpayo. Kasi dinaanan natin yon, nalaman natin yung pasikot-sikot din ng problema at pinagtagumpay tayo ng Panginoon. The same thing. Bilang isang iniligtas ng Panginoon, alam mo yung pakiramdam ng isang lost person. Kaya kapag nakakita ka ng iba na lost din, hindi mo sila inuusgahan. Sa halip, gustong-gusto mo rin na i-point sa kanila, ituro, dito ang daan, dito. Lapit kayo sa Panginoon. Nasa Kanya yung daan para mawala tayo sa pagkakaligaw at matumpak yung ating landas. Point of view natin bilang isang ligtas. Pangatlo, mga kapatid, bilang isang ligtas, ikaw yung taong nakakaunawa ng lubos ng pag-asa sa Panginoon. Ikaw at ako, lahat ng mga iniligtas ng Panginoon, sila yung mga taong lubos na nakakaunawa ng pag-asa sa Panginoon. Mayroong mga taong hindi tiyak sa kanilang kaligtasan, pero marunong umasa sa Diyos. Diba? Halimbawa, sila ay nagkasakit. Ang una nilang ginagawa ay nananalangin. Pagka kulang yung kanilang pangangailangan, nire-recite din nila yung God will supply all our needs. Okay? May mga talata ring nakapaskil sa bahay. Mga memory verses, nagsisimba rin. Pero hindi tiyak sa kaligtasan.
May pag-asa rin sila sa Panginoon. Pero sabi ng 1 Corinthians 15:19, mga kapatid, 1 Corinthians 15:19, ang sabi doon, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para dito lang sa mundong ito, ikaw na ang pinakakawawa. Okay, kung hindi ka ligtas, hindi mo nauunawaan yung ganda ng langit na bayan, yung inihanda ng Panginoon sa'yo, parang nakaka-offend yung talata. Okay? Bakit? Umaasa ka sa Panginoon sa buhay na to. Tapos, kawawa pala tingin sa'yo. Kawawa ka pa. Kasi hindi mo nauunawaan bakit sinabi yon. Pero sa isang iniligtas ng Panginoon, nauunawaan mo yung ganda ng inihanda ng Diyos sa'yo. 1 Corinthians chapter 2, ang sabi doon, wala pang tenga ang nakarinig, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa nakita ng mata, hindi pa naisip ng isip ng tao yung ganda ng inihanda ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Maisip mo na, oo nga, ang pag-asa ko sa Panginoon ay higit pa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi po masama na humiling sa Diyos ng umasa sa Diyos sa kagalingan natin, sa asenso ng buhay, sa mga bagong gamit, bagong bahay, bagong lupa, ano pa man. Hindi po masama yon. Dapat lang umasa tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Pero kung hanggang doon lang, hindi mo nauunawaan yung pag-asa mo sa Panginoon. Dahil si Kristo hindi lang namatay para bigyan ka ng bahay at lupa. Si Kristo hindi namatay sa krus para lang may makain ka araw-araw. Kaya ng Diyos na ibigay yan kung kailangan mo talaga. Pero hindi lang para dyan namatay ang Panginoong Hesus. Ultimately, kaya siya namatay at muling nabuhay para sa atin ay para makapiling niya tayo sa langit na bayan. Colossians chapter 3, ang sabi po doon, ituon natin yung ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Yan po yung point of view ng mga taong ligtas. Umaasa siya sa Panginoon hindi lang sa buhay na ito, kundi lalong higit doon sa mga inihanda ng Diyos sa atin pagkatapos ng buhay na ito. Kaya pagka naririnig mo as a saved person bilang isang ligtas, yung salitang may pag-asa sa Panginoon, hindi lang puro sa mundong ito yung iyong naiisip. Lalong higit nakatuon yung iyong isip sa mga bagay na handa ng Panginoon pagkatapos ng buhay na ito. Okay? Napakasarap pong umasa sa Diyos, mga kapatid. Kasi kahit kamatayan, hindi ka pwedeng pigilan. Minsan nasabi ni Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, dumating sila sa punto na hindi na nila kaya yung kanilang tinitiis, na sila halos mamatay na. At saka niya naisip, ang Diyos nga pala ay bumubuhay ng mga patay. Nagkaroon uli siya ng pag-asa. Okay? Kasi ang pag-asa ng tao sa mundong ito ay hanggat buhay ka, okay? Hanggat buhay ka, may pag-asa. Parang ganun lang. Yun lang yung ending ng pag-asa ng tao sa mundong ito. Kasi pagpatay ka na, wala ka na sa mundong ito. Pero ang pag-asa ng isang Kristiyano, pagkatapos ng buhay na ito, may aasahan ka pa sa Panginoon. Ang pag-asa ng isang ligtas, okay, ay hindi naahadlangan ng kamatayan sa buhay na ito. Anong sabi ng apostol? Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. That kind of hope, yan po yung point of view ng isang ligtas. Yan yung klase ng pag-asa na mayroon ang isang tunay na Kristiyano. Nauunawaan mo ng lubos pag sinabing may pag-asa sa Panginoon. Alam mo na kahit kamatayan ay hindi makakabura sa pag-asa na yon. Sa halip, magiging daan ngayon para makita mo yung iyong inaasahan. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. So, sa tatlong bagay po na napag-usapan natin ngayon, mga kapatid, diba ang hirap, hindi ka talagang makakapagyabang. Yung katiyakan ng kaligtasan ay hindi para gawin tayong mayabang. Yung katiyakan na kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay lalo lang nagpapakita sa atin kung gaano kabiyaya ang Diyos. Na bagamat tayo hindi karapat-dapat, binigyan niya tayo ng karapatan na tawaging anak niya at maging citizen of heaven.
Hanggat nauunawaan mo ang kabutihan ng Diyos, lalo mo namang nakikita na hindi ka talaga karapat-dapat. Tulad ng propeta Isaias, chapter 6 ng Isaiah, nung nakita niya ang kalwalatian ng Panginoon, sabi niya, ako'y marumi. Marumi ang aking dila. Chapter 6 na po yun. Chapter 1 to chapter 5, nanghuhula na siya. Nagsasabi na siya ng mga banal at dakilang bagay, lumalabas na yun sa kanyang bibig. Pero chapter 6, nung nakita niya yung kalwalatian ng Panginoon, sabi niya, ako isang taong may maruming dila. Hindi sapat yung mga titulo natin o ano pa man. Hanggat talagang nauunawaan mo yung kabutihan ng Diyos, kalwalatian ng Diyos, biyaya ng Diyos, pagliligtas ng Diyos, nakikita mo rin na hindi ka karapat-dapat. Pero ganun pa man, binigay pa rin sa'yo ng Panginoon nung ikay nagtiwala. Diba? Paano ka magyayabang nun? Salamat sa Panginoon. Nawa po patuloy nating makita ang marami pang mga bagay na nakikita ng isang taong ligtas. Hindi para may pagmalaki tayo sa mundong ito, kundi para maitaas ang pangalan ng Panginoon sa buhay po natin. God bless you po mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagliligtas nyo. Tunay nga po, wala kaming maipagmamalaki. Wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. Pero salamat po dahil nakatitiya kami ayon sa inyong salita. Anytime ng buhay namin ay kunin nyo, dyan po kami pupunta sa piling nyo, Panginoon. At kung mayroon man, Lord, na makakapanood ng pag-aaral na ito na hindi pa tiyak sa kanyang kaligtasan, nawa nga, O Diyos, sumagana sa kanyang inyong biyaya. Maunawaan niya na dahil lamang sa sakripisyo ng Panginoong Hesus at sa paniniwala ng lubos sa anak ng Diyos, na ang Panginoong Hesus, doon lang kami magkakaroon ng tunay at tiyak na kaligtasan. Nawa po, O Diyos, sumagana ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin na naririto ngayon at sa mga makakapanood po nito, Panginoon. Paalala nyo palagi na may Diyos na nagmamahal sa amin, na kahit gaano kami karumi, kung kami ay magbabalik loob at lalapit sa inyo, tatanggapin nyo kami, Panginoon. Katulad ng alibughang anak. Hindi nyo kami itataboy, tatanggapin nyo kami at bibigyan nyo kami ng panibagong simula. Salamat po, O Diyos. Pagpalain nyo pang bawat isa at lalo nyo pang ipaunawa sa amin kung sino kayo sa aming mga buhay. Lalo kayo magpakilala sa amin, Panginoon. At habang nakikilala namin kayo, tulungan nyo kami na maging mas mapagpakumbaba pa kaysa dati. Sabi nga ng inyong salita, magkaroon kami ng pananaw ng katulad ng kay Kristo. Purihin kayo, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sama niyo po ako sa panalangin. Mamaya po ay babiyahe ko papuntang Bulacan. Gabi po. At para dumating ako doon ng umaga. Salamat po sa inyong panahon. Susunod po nating Bible study next week na po uli. Webes, 6:30 p.m. Purihin ang Panginoon. Ingatan po tayo ng Diyos.